Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan na importante, sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin yung vlog ko, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, papanoorin nyo ng buo, buong buo. Huwag nyo siyang i-skip. Pwede ko bang favor nyo na lang kay Sir Bong na ganun ang gagawin nyo, no? Huwag kayong maasar. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung i-discuss natin na concern o info ngayon or topic ngayon, pag-usapan muna natin uli itong IPCRF for the school year 2023-2024. Kasi may mga nagko-comment sa YouTube channel ko. May mga regions daw na tuloy pa rin yung kanilang submission ng IPCRF for the school year 2023-2024. Di ba sabi naman ni Sir Benjo Basas, National Chair ng Teachers Dignity Coalition, nasa regional director na yung kung sila ay magsususpend ng IPCRF for their teachers. Ngayon, kung sa region nyo ay hindi nag-suspend, yung inyong regional director, alam nyo, discretion niya na yan. At kung hindi siya nag-suspend, talagang susunod yung mga teachers natin sa inyong regional director. Kasi nga, wala naman talagang DepEd order para i-suspend ito ng lahatan. Ang nangyayari, by region ang suspension. Speaking of IPCRF, for the school year 2023-2024, merong guro na nagtanong sa akin, sabi niya, Sir Bong, paano po yan kung suspended na ang paggawa namin ng IPCRF? Paano po ako magpapapromote or magpapa-reclass? Naget ko yung point ng guro. Ang point kasi ng guro, sa application kasi for promotion or reclassification, ang requisites ay 3 consecutive IPCRF. At kasama dito yung latest na IPCRF ng school year 2023-2024. So kung wala kayong IPCRF for the school year 2023-2024, ang worry natin baka kasi maging cause ng delay or hindi mo natanggapin ng division office once you apply for reclassification or promotion sa inyong mga respective division offices kasi hahanapin probably ng division office yung latest na IPCRF. Kasi for example, nag-a-apply ka ng reclass or promotion this August or September. Pwede kasing i-reason sa iyo ng division office na hindi mo tanggapin yung application mo kasi nire-resolve pa yung IPCRF ng 2023-2024. Paano kung tumagal ito? Nagigit ba sa Sir Bong? Dito sa division namin sa Caloocan, January pa yung application for a class. Kaya lang, paano yung mga vacant items? Kasi yung mga vacant items ng mga schools, pwede na yung applyan as early as August. Pwede na yung applyan, August 2024, kasi mga vacant items yan. So, ang worry natin, hindi ka pa muna pwede mag-apply kasi kulang ka pa ng IPCRF for the school year 2023-2024 kasi pwedeng ganito ang i-reason sa'yo ng division office. So, nagigit ba ako? Sir Bong, dapat ang i-consider ng division office yung latest na IPCRF school year 2022-2023. Yun na lang yung maging latest na IPCRF namin. At huwag na itong school year 2023-2024. Paano kung hindi ganito ang i-apply ng inyong division office at ang gusto niya ay yung IPCRF ng
2023-2024 kasi wala naman talagang DepEd order na suspended yung IPCRF ng school year 2023-2024. Sasabihin sa inyo ng inyong division office, mag-antay muna kayo or madidelay kayo. That is the problem. Ano? Madidelay talaga kayo sa application nyo for promotion or reclassification. Nakukuha ba yung point ni Sir Bong? Alam nyo si Sir Bong, nakikiisa ako sa clamor, sa sentiment ng maraming guro na isuspend talaga yung IPCRF for the school year 2023-2024. So, puntahan na natin yung info natin about career progression. Kagabi kasi, kausap ko si Sir Benjo Basas, National Chair ng Teachers Dignity Coalition, at tinanong ko itong career progression. Ang sabi niya, last week daw ay nagsubmit na ng proposal ang DepEd sa DBM. Alam niyo kung last week, in-endorse ito, si Vice President Sara Duterte ang nag-endorse ng career progression sa DBM. Alam niyo talaga naman na ang proponent ng career progression ay DepEd. Ang DepEd ang original na nag-formulate ng concept ng career progression. So kung nag-submit na ang DepEd sa DBM ng proposal ng career progression, yung version ng DepEd ang posibleng masunod sa implementation ng career progression. Alam nyo, dear teachers, kung matatandaan natin, bago matapos yung term ng ating former President, Rodrigo Duterte, pinirmahan niya through an executive order itong career progression. At ngayon naman, bago lisanin ng ating Secretary ng DepEd, Vice President Sara Duterte, in-endorse pala niya sa DBM yung career progression, and this is good news. Yung version ng DepEd ay nababasa naman ng ating mga guro. May idea na yung ating mga guro kung ano ang application ng DepEd for career progression. Alam nyo, makwento ko lang, ang nagbalangkas nito ng career progression ay yung dati naming regional director at ngayon ay USEC na ng DepEd, si USEC Wilfredo Cabral. Kung nagsabit ng DepEd sa DBM yung proposal, ang mangyayari niyan, pag-aaralan ito ng DBM, pag-aaralan nila sure yung pagbabudget ng mga teaching positions kasi nadagdagan na yung mga teaching positions ng ating mga guro. Alam natin na hindi ganun kabilis para pag-aralan ito ng DBM. Talagang it will take time for the DBM. Pero magandang balita na ito para doon sa mga guro natin na nag-aantay ng career progression. At least kahit paano may developments itong career progression. Tama ba si Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.